Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Huwebes, Bureau of Fire Protection padayon nga ginaimbestigaran ang rason sang sunog sa isa ka balay sa Kabangkalan City. 84 anyos nga babae na trap sa nasunog nga ancestral house sa Kabangkalan City. Masobra 400,000 pesos ang danyos. British National kagabihan nga taga-Aklan patay sa makabunggo sa concrete gutter ang ila motorsiklo. Dahil sa suba sa barangay Balapag, Dumanga si Iloilo nga nag-usmod umpisa sa Oktubre, dalayo na nga narumpag. Cellphone nga may unod nga 90,000 pesos sa mobile app ginkawat sa Balaligyaan sa San Enrique Negros Occidental. Insidente na huli ka. Kag pag U-turn sa pila ka salakyan sa approach mismo sa Hibawan flyover, nahuli ka. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channels ng GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, 84 anyos nga babae patay sang natrap sa nasunog nga balay sa Kabangkalan City. Si Eileen Pedreso nakatuto. Ini ang sitwasyon sang ancestral house matapos nasunog pasado las 8 kagabi. Madasig nga ginlamon sang kalayo ang balay sang pamilya Ruiz sa barangay Talubangi sa Kabangkalan City. Gilayon man nga nakaresponde ang mga bombero matapos nagpangayos ang bulig ang mga residente nga una nakakita sa nasunog nga balay. Ang aso pa lang yan nakita ko yan. After siguro mga 3 minutes sa pagwak sa video, nang naglubok siya na dutulog siya katama kalubok. Halos 3 ka oras gintingwaan sang bombero nga mapalong ang kalayo apang naabugid ang balay. Actually, ang kalayo is dako na gid siya. Dako na gid ang kalayo pag abot sang ato nga team. Mangud badasig nga naglapta ang kalayo, wala nahingagaw nga makagwa ang 84 anyos nga si Delva Ruiz kaginbawian sang kabuhi. Hindi na ni siya mayo makalakat sa iyang room. Ara na siya sa second floor sa babaw. Hindi na siya makaya kay tungod niya ang kalayo sa entrance kag sa dako na gid. May mga miyembro ng pamilya nga upod sini sa balay. Apang dako na ang kalayo, rason nga wala na siya nasalbar sunod sa BFP. Ginimbistigaran pa ang posibleng gintunaan sa sunog nga nagbilin sa masobra 400,000 pesos nga danyos. Gintinguan pa sa news team nga makuhaan sang bahin ang pamilya Ruiz. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Sa 62 anyos nga lalaki na samaran matapos mabungguan sa prebado nga salakyan ang motorsiklo sini sa Hamtik Antique. Samtang British National kag angkas sini nga taga Ibahay Aklan patay sa makabunggo sa gutter sang karsada. Si John Salan nakatuto. Makita sa sining nga video ang isa ka lalaki nga nagahigda sa dalan. Ini among 62 anyos kasi alias Carlos ang si Balom Antique. Base sa investigasyon sa Hamtik Police sakay sa motorsiklo kahapon sang aga ang biktima. Apang pag-abot sa barangay Caridad sa Banwa sang Hamtik nabungguan ini sang pribado nga salakyan. Ginkilalang driver sang salakyan nga si alias Ramon nga gikan sa barangay Villavert Jimenez. Padulong ini sa barangay Poblasyon Hamtik sa nasugatang motorsiklo sa kurbada nga bahin sang dalan. Ginapahayag nga naglapaw sa iyalay ng salakyan kag nalabot ang motorsiklo. So ginto ko siya na lang ipawala sa piyakin na lane nga malikaw puntahan sa sining nga motor na igo paghihapon no sang nagtikaw siya. Gilayon niya gindala sa ospital sa San Jose Antique si alias Carlos kag nagapabilid pa nga confine. Nang pagig-areglo naman ang pamilya sang biktima sa driver sang salakyan.
Samtang denon arrival sa ospital ang 39 anyos nga lalaki nga isa ka British national kag ang angkas ini nga 31 anyos nga lalaki. Samtang critical sa ospital ang isa pa ka angkas nga 40 anyos nga lalaki. Ini matapos nga makabunggo sa concrete gutter kag railing isang ilang ginasakyan nga motorsiklo kag nag-awas pa sa dalan. Sa investigasyon sang Ibahay Municipal Police Station na dulaan sang kontrol ang driver nga British national samtang yara sa kurbada nga bahin sang dalan. Under influence of liquor ni sila sir tanan kag wala gid sila helmet nagkadasig ginang dalagan. Di corp abi nga puro sunda so laban-laban wala sa kalaliko. Lunsay nagaistar sa barangay na Isod Ibahay ang mga biktima kag mapadulong kuntani sa barangay poblasyon. Upod kay Hansi Sherdo, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagpangawat ng cellphone sa isa ka balaligyaan sa San Enrique, Negros Occidental, nahuli ka. Cellphone, may mobile wallet app nga may unod nga masobra 90,000 pesos. Si Aileen Pedreso nakatutok. Sa kuha sa CCTV sa sulod sa isa ka baligyan, makita ang pagsulod sa babae nga naka-jacket, naka-helmet, kag may suksok na face mask. Sang nagalinya ini para magbayad sang gipamakal nga items. Talalupang doon nga nag-iping ini sa cashier kag madasigaging kuha ang cellphone. Sunod sa tag-iyas ng baligyan sa San Enrique, Negros Occidental, antes na tabo ang pagpangawat, nagpalapit pa sa iyang babae nga sospek. Pagsulod siya, mamaya ko naman cash in isa. Tapos ang ulis niya, di anay mga blakwa na karoon akong cash in. Pinanipo ng damo, panipo niya nga mga grocery. Wala kuno nabayaran sang babae ang iyagin pamakal nga items. Bangod badasig ini nga nagwa. Mga 15 minutes kaya balya. Wala, pa yung suma, yun ang iya dala. Tapos nagwa siya. Suna sa kabalik. Dineson, pagtanong mong cellphone, wala naman. Dito na nadumduman ni Leia nga ang cellphone ni Gingkawat, may mobile wallet app kag may unod nga masobra 90,000 pesos. Ginayon sini naging report sa kapulisan ng insidente. In-check man naton ining sa CCTV, ma'am, no? Pero nakita naton, ma'am, abi sa CCTV, ma'am, medyo may tabo na itsura sa aton nga ginasuspetsahan naton, no? Nga allegedly nagkuha sang cellphone. Padayon pa nga ginatumod ang babae. Pahanumdom sang kapulisan sa mga nagabantay isang baligyan. Naghahangyo man kita maging extra cautious, no? Ang aton nga mga store owners, nag hindi naton basta-basta lang ibili ng aton nga mga belongings, no? Kay hindi naton mamabalaan kung saan o kita i-attack sang aton nga mga perpetrators. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, ginkadismaya sang pila ka motorista ang pag-U-turn sang pila ka salakyan sa approach mismo sa Hibawan flyover sa Hibawan Norte, Mandurriao. Sa dashcam video nga kuha sa isa ka motorista, makitaan nga samtang nagapadulhog ang salakyan sini, may mga salakyan naman nagikan sa natuo nga bahin sandalan nga naga-U-turn para magsaka sa flyover. Ang video ang kuha kahapon sang aga. Apang pila na kuno kaadlaw ini nga nagakatabo kag tuman ka delikado. Ini ang sitwasyon ang tugas ang pagsemento sa DPWH sa dalan sa natuo nga bahin sang flyover nga padulong sa Ungka 2 Pavia nga ginsuguran sang Domingo. Aminado ang mga enforcer nga naka-assign sa lugar nga wala nila nahatagan sang atensyon ang sitwasyon mangunangin masako sila sa kapistahan sang Mandurriao. Kaya na sa agan nagbalik na sa normal ang trapiko matapos ginbuksan na ang bago ginsemento nga dalan. Ginbutangan namon sang temporary separator lang sir kay tungod nga kung wala ni sir ang mga salakyan nga halin dito sa babaw sa flyover o kung halin sa San Miguel nga going to Ungka, sir. Delikado, sir. Mga kapuso, Iloilo City LGU dumilian ang pagpangisda sa Iloilo River sugod Disyembre 1. Mga nagapangisda sa Suba may magkatuhay nga reaksyon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Kim? Jer, tugot niya i-monitor kag ipatuman sang Office of the City Agriculturist tupod sa Bantay Dagat, PCG, kag barangay officials ang close fishing season sa Iloilo River. Sa 11 nga tion sa syudad sang Iloilo, temporaryo nga dumilian ang anuman nga sa isang pagpangisda sa Iloilo River, sumugod Desyembre 31. Magalawag gini tubtob Marso 31, 2026.
Sunday gini sa Regulation Ordinance No. 2025-027 sang Iloilo City nga naga-establisar sang close fishing season sa Iloilo River halin sa Attorney Cesar Drilon Senior Bridge pakadto sa Diversion Bridge sa sulod sang 4 ka bulan. Santo sa pagtuon sang Iloilo City LGU kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang bulan sang Desyembre tubtob Marso ang tion sa pag-reproduce kag pagdamo sa mga isda sa suba. Ang nakita naman nga kapang itlog, diri sila kapang itlog sa drying area. Most probably base ang nadakop sa mga nahulik sa mga anglers naton, way pa bla ka ang itlog, way pa sila ka kuanti dula nga mga generations nga mga especially bulgan. Apang hindi naman pabor ang 66 anyos nga si Nestor sang barangay Mabolo Delgado. Suno sa iya, mahalang presyo sang isda sa merkado. Gani dako nakabulig ang mga isda nga mabunit sa Iloilo River. Baklon pa ni komunit kam lang. Kung napukot gani way lagi na sa bayad nga haros to ng isda dagko makuha. Ari nga mo lang ning tilapia makuha mo de. Samtang apisar nga mamago, nahangpan ni Edgar ang rason sa pagdumili isang pagpangisda sa suba. Enjoy lang ko basta makapamunit ako. Pwede man makapangita sa iban na pamunitan. 1,000 pesos kag community service ang penalidad sa unang ation nga madakpan sa paglapas sa ordinansa. 2,000 pesos kag community service sa second offense, samtang 5,000 pesos nga penalidad kag pagkumpiskar sang catching kag fishing gear, dala na ang pag-impound sang fishing boat sa third offense. Kinatatingwahan namon na pabaluman tanan, kakondak mo kami sang information campaign sa aton mga esplanade areas nga gabay pa nga insindiyon mo man kay para matagaan naton timpo sa amuning magbunga man ang mga isda kag makarecover man ang aton nga suba. Jert, sa subong ation, makitaan nga madamo diri ang nagapamunit diri sa Attorney Cesar Drilon Senior Bridge sa Barangay Rizal. Pasuno sa Office of the City Agriculturist, ang sakop nga suba sa ordinansa ang halin sa Fast Craft Terminal padulong o tubtob dito sa Diversion Bridge. Apang ginklaro sa opisina Jert nga ang pagpangisda ang pahanugutan sa iban naman nga bahin sang Iloilo River. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Mga kapuso, kilala bilang 2025 media icon si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle Maralag sang Media Specialists Association of the Philippines o kon MSAP. Ang pagkilala ginhatag kay Maralag bangod sa iya madalom nga impluwensya, maayo nga pagpamuno kag kontribusyon sa Philippine media. Nagpasalamat si Maralag sa pagkilala. Ginahalad kuno niya ang award sa mga media professional nga ginapakigbato ang integridad. Mga leader nga nagaobra sa mga desisyon nga mabudlay apang nagakadapat. Kag sa mga young media talent nga wala nagakatintar sa korupsyon. Ginabugusan ng MSAP sa mga media agency, strategist kag communications professional. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nag-usmod nga daig sa barangay Balabag, Dumangas, Iloilo, wala sa gihapon na kayo. Sitwasyon sini, mas naglala pa kang nagatugas ang kahangawa sa pumuluyo. Si Julius Vilacaol nakatutok. Mga isa ka bulan halin sang ginbisitahan sang news team ang nag-usmod nga bahin sang daig sa Sitio Tabukan, barangay Balabag, Dumangas, Iloilo. Wala sa gihapon sang indikasyon, ngayon ang ginakayo na. Ang malain pa, mas naglala pa gid ang sitwasyon. May sementado nga porsyon nga dalayon nga narumpag. Kag ang duta nga pangpang, amat-amat man nga nagakatipag. Magluwas sa kahangawa nga dalayon nga marumpag ang pila ka bahin sang pangpang. Perwisyo man ang dala sa sitwasyon bangod hindi na masudlan sa salakyan ng lugar. May tawo na gani kuno nga nahulog sa pangpang, maswerte nga wala ini natamaan. Akon pwede man nga tagaan man nila di solusyon nga makaayo nila liwat o kung mabutangan ng hindi lang maglahulog tao, di kag makaagi kami. Ang daig kang nagalaba sang 295 metros kag nagabalor sa 77 milyones pesos. Ang naguba nga porsyon sini, ginabulubanta naglabot sa 150 metros ukon masobragid katunga sang proyekto. Ang problema ang liwat man nga ginpalabot sa barangay sa DPWH.
Nagpangako man kuno ini nga tinguhaan nga gilayon masuguran ng repair. Pero may man sila hambal samon nga galing, hindi man sila guro sir kaobra kay ti pila na kaagi bilang nga dubagyo nga gadalom ang tubig ti siyempre gapuspo ng obra na. Kaina nagdulong na sa mga sansalon nga sheet pile sa lugar ang kontraktor. Wala sang opisyal sang DPWH Iloilo 2nd District Engineering Office nga nagpa-interview sa news team. Apang suno sa isa ka opisyal sini, ang sheet piles ang gamiton sa pagpapagod sang dalan sa Pangpang. Sa tion nga makasulod na ang heavy equipment sang kontraktor, gilayon nga pagasuguran ng repair works. Ang kontraktor man na magagasto sa repair suno sa DPWH, bangod wala pa ini na turnover. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Masobra 12,000 ka-individual ang ginalauman nga magapasakop sa rally kontra korupsyon sa Bacolod City sa Domingo. Sunod sa Diocese of Bacolod, pag-updan sila sa pila ka NGOs, anti-corruption advocates kag ordinaryo nga pumuluyo. Ululupod nila nga hangkaton ng gobyerno nga ipakita ang transparency kag accountability pinagi sa pagpanabat sa mga yara sa likod sang korupsyon sa pungsod. Alas 2 sang hapon umpisahan ang marcha halin sa South Capitol Road kag barangay Pakadto sa Bacolod City Public Plaza. All these venues for accountability. Let's be patient also. As I said, there is hope. And the process is long. And in the end, kaluluoy ang katawan. It is clear that there are government or officials who should be held accountable. While we call for accountability and transparency, there has to be concrete measures to make people really answer. Mga kapuso, bata sang Panday kag housewife nga tumandok sang Miagaw, Iloilo, isa sa duha ka nagpanguna sa November 2025 nursing licensure examination. West Visayas State University may 36 ka nakasulod sa top 10 sang Pasinawan. Si John Sala nakatutok. Daw fiesta sa kasadyang pag-abi-abi sa West Visayas State University College of Nursing Community kaina sang aga kay George Wilson Escordial, isa sa duha ka mga rangkuan sa bag-o langguwa nga resulta sang November 2025 Nursing Licensure Examination. Si Escordial upod ang classmate sini nga si Johanna Marie Acevedo ang nagpanguna sa Pasinawan sa passing rate nga 93.80%. Very grateful, gid sir, at the same time, especially kay Lord, kay wala gid kami pabayaan, kami nga bilog nga batch Avani, nga na-reach gid namon ang among nga goal nga 100%. And bonus, no, nga nakatop 1 ako. Inspirasyon ni George ang iya pamilya nga sa piyak sang ila simple nga pagpangabuhi ang nagpanikasog para sa iya pag-eskwela. Anak ini isang amay nga Panday kag housewife nga Iloy. Thankful dito sa ilang mga sacrifices. Growing up as good like siya. Gaano akong pamilya. Nga ga-strive na bisa ano ka budlay. Mapakado na ako sa kailangan. So mara ako ginahambal nga ang babalik ko lang sa ila is magtuon sa bayan. Dako man ang pagpasalamat sini sa iya mga nangin manunudlo kag sa mga nagbulig sa iya pag-eskwela, ilabi na sa mga alumni sa College of Nursing. Ini na ika-6 nga tuig nga naka 100% passing rate ang WVSU kag sa labing una nga tion, 36 gid ka mga graduates ang nakasulod sa top sang Pasinawan. 2 sa rank 1, 3 ka rank 4, 6 sa rank 5, 4 sa rank 6, 2 sa rank 7, 8 sa rank 8, 7 sa rank 9, kag 4 naman sa rank 10. I'm so happy and very thankful for this achievement of the College of Nursing, sir. In 1995, 65 in 1995, pero kaysang una, sir, until top 20. So, ang inigid niya, ang top 10, 36 is really amazing. Sulod man sa top 10 ang tig-isa ka graduates ang University of San Agustin, Iloilo, kag St. Anthony College, Antique. Samtang sa mga bulutuan nga may masobra 100 examinees nakuha sa Central Philippine University, ang rank 1 sa top performing schools nga may passing rate nga 100%. Sa may 50 to 90 examinees naman, top performing school ang St. Paul University nga may 100% man nga passing rate, kag rank 7 nga may 98.55% nga passing rate ang Aklan State University, Banga Campus. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.
Mga kapuso, nakagwa na sa PAR ang Bagyo Verbena pero mabatyagan man sa gihapon ang epekto sa iban nga bahin sa pungsod. Ulihin nakita ang sentro sini sa Kalayoon nga 255 kilometers na aminhan sa Pag-asa Island. Nagbaskog pa kag isa na ka-typhoon. May kakusog sang hangin nga 140 kilometers per hour kag gustiness nga 170 kilometers per hour. Sa latest tracks ng Pag-asa, padayon nga nagapalayo sa pungsod ang bagyo kag posible sunod nga labayan ang Vietnam. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang pag-ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region. May mabaskog man nga pag-ulan sa Iloilo kag Negros Occidental. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, kapin 2,000 ka individual lakip na ang mga kabataan ang nagpasakop sa ginhiwat nga fun run kag fun walk sa Pototan, Iloilo kadungan sa pagtakop sa Drug Abuse Prevention and Control Week 2025. Tinutuyo sa kahiwatan ang padayon nga pagkampanya sa pagpakigbato kag paglikaw sa ilegal nga droga. Ginapahanumdum man sa publiko nga hindi sabat sa problema ang pagkalulong sa bisyo kag ilegal nga droga. Ginpangunahan sa Department of Health, Treatment and Rehabilitation Center Iloilo ang kahiwatan upod ang Pototan Rural Health Unit kag Iloilo Provincial Health Office. Sa iban pang balita, Arevalo, La Paz, kag Haro Public Market sa Iloilo City pagabuksan na sa December. Mandurriao Market wala pa sang schedule sang pagbukas. Mga vendors nagakatingala. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Masako na ang pagpatapos obra sang 3 ka pampubliko nga merkado sa Iloilo City. Inibangod na tala na hiwato ng soft opening sang Arevalo Public Market sa Disyembre 1, Lunes. Ang Haro Big Market ang natala na buksan sa Disyembre 10, kagang La Paz Market sa Disyembre 16. When you say soft opening, pasudlan nato ng vendors nato nga na-adjudicate, i-fit out nila ilang stalls. Wala nato siya lindungan para ma-enjoy man sa kada market ang ilang soft opening. Tuman ang kalipay sa mga vendor sa natala nila kapag sa ilo. Pasalamat, hindi diri ka turo. Basta kami ulan. Hindi ka na mainitan, hindi ka na maulanan, hindi ka na maway na gadanaw. Suwabe na. Kung maayo lang itong bakla na sa sulod Samtang nagadugang na lang ang pagkarismaya sa mga vendor sa Mandurriao Market. Bangod tub-tub subong, wala pa sila sang schedule bisan soft opening lang. Sa matutuod lang, ang pinakagamay ang Mandurriao Public Market. Huwag kami kabaluya kung din kami ibutang. Sunod sa LEO, nagasugod naman ang adjudication sa vendors sa Mandurriao Market. Hindi pwede nga maulihi sila, i-prepare man nato sila makasulod before the end of 2025. Ang aton nga mga kulang nga stalls nila, itapangko lang naton or lamisa, especially ang FBS ng Duro. Ginakos ang LEO nga nagamay ang espasyo sa mga pwesto sa mga merkado, apang makaigo na kuno ini sa mga baligya sa vendors. Samtang, hiwato naman buwas ang grand opening sa Iloilo Terminal kag Central Market. Upot Carmel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Safety and Readiness Seminar ginpatigayon matapos ang series ng bomb threats sa Iloilo City. Si John Sala nakatutok. Nabiktima sa bomb threats ang Nobyembre 13 ang Iloilo Science and Technology University nga nagresulta sa kanselasyon sa klase sa bulutuan kag kakulba sa mga estudyante, manunudlo kag mga personnel. Agud masigurong kandaan sa tanan ginpakamaayo sa tagdumlahan sang ISATU nga magpatigayon sang Safety and Readiness Seminar kaupod ang PNP. Duwa ka adlaw na sambit nga aktibidad sa dinhatagan sa pagtamo ng handaan sang ISATU community sa tion kag matapos ang isa ka bomb threat. Ini nga activity ang iya nga ginatuyo is to make the ISATU community aware kung ano ang dapat maging response nila sa bomb threat. Kasi syempre, hindi lang ni, when it comes to safety and security, hindi lang ni responsibilidad sang amon nga office, kundi responsibilidad man or dapat may araman contribution ang aton nga mga students, faculty, kag employees. Magluwas ini mas ginpasangkad man sa universidad ng ila security protocols ilabi na sa mga nagagwa sulod sa bulutuan. Isa lang ang ISATU sa masobra 20 ka mga bulutuan sa syudad sang Iloilo nga nabiktima sang bomb threats halin sa bulan sa Oktubre tubtob Nobyembre.
Una na nga nadakpan sa kapulisan ng estudyante sa Fort San Pedro National High School nga natumbod nga sa likod sa pamahog sa amuman nga bulutuan. Kag sa karon may mga persons of interest naman ng ICPO sa iban pa nga mga bomb threat sa syudad. May pilaman kita ka mga personalidad nga sa karon is padayon nga gina-follow up sa atong mga investigador kag ginatipunan sa nagakaigo nga ebidensya para nga file man kita sa nagakaigo nga panumbungon kontra sa ila. Nagahilapit ng holiday season kag madamo sa mga dalagko aktibidad ang paghahiwaton sa syudad sang Iloilo sa madason nga tuig. Kaangay na lang sang Dinagyang Festival kag ASEAN Summit gani sunod kay Major Sangrines. Masgid pasangkad pa nila sa karon ang ilang monitoring agud masiguro nga hilway sa pamahog ang syudad sang Iloilo. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, madamo na ang naglantaw sa kapuso horror film nga KMJS Gabi ng Lagim the Movie. No other than multi-awarded journalist Jessica Soho kag stars ang pelikula nga sanday John Lucas kag Fee Falmos ang nagbisita kag nagpasalamat sa mga tumalanaw sa isa ka mall sa Quezon City. Sold out ang tickets kagabi. Nakabaton pa sang sign poster ang pila ka moviegoer. Syempre naki-selfie man sila sa kapuso mo Jessica Soho host. Good feedback naman ang nabaton sa pelikula halin sa viewers. Mga kapuso, magpadulong na sa mga sinihan kag lantawon ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie, obra sang GMA Pictures kag GMA Public Affairs. Mga kapuso, 28 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.